ng kalsada, ginhawa sa buhay ang naitulong sa kanila. Ito ang kwento ng mag-asawang sina Nanay Ami at Tatay Tunying Arboleda. Dahil sa jeep, nakaraos ang kanilang pamilya at nagkaroon ng magandang edukasyon ng mga anak nila. Ngayon, tuloy pa rin si Tatay Tunying sa pamamasada at walang balak iwan ang mga jeep na araw-araw nilang kasama. Ang buhay ay pinaghahandaan para pagdating ng araw ay hindi ka mahihirapan. Magsipag tayo para sa pamilya. Parahin natin ang paborito nating jeep at samahan kaming pakinggan sina Tatay Tunying at Nanay Ami sa kanilang kwentong kabarangay. Magandang Ayan na! umaga po. Good morning po! Morning po, ma'am. Kumusta ang paglilinis ng jeep? Ito, nililinis po natin ang jeep para maayos ang pagsakay. Ayun! Kasama niya ang I-welcome kanyang may naman natin si bahay! Kuya Tunying at Ate Nanay Ami Arboleda. Pasok po tayo Mami, rito! good morning po. Ayan naman! Magandang umaga po. Dito tayo na sa gitna. Tay, dito tayo tayo. Sa Sipag gitna. ka. Harap po tayo Alaga-alaga. dun. Oo. Nandun yung ating camera. Dito tayo. Parang Ayan, dito po alaga tayo. ng Harap na po parang tayo rito muna tayo. Ayan, Oh, tatay, ilang taon na itong jeep ninyo? 32 years na po yan. 32 years, Wow. 1993. Oo. Ayan, yan yata ay katas ang kanilang pagiging mga OFW. Tama po ba? Opo. Tay? Ako ay nag-Saudi ng 9 years. Wow. Oo. Mhm. Tapos 1988 bumaba ako. Mhm. Kasi ang misis ko nasa Hong Kong. Bumaba ako sa Hong Kong. Naghanap ako ng employer. Mm. Awa ng Diyos, na-hire naman ako. Mhm. Tapos 1988 ng August, bumalik ako ng Pilipinas para maghintay ng visa. Yeah. Pabalik ng Hong Kong. Oho. Ngayon, after 2 weeks, dumating yung visa ko pa Hong Kong, bumalik ako uli Oho. ng Hong Kong para mag-work na. Oho. Awa ng Diyos, tumagal naman ako hanggang 6 years doon. Wow, sa Hong Kong. Tumagal din kasi- Talagang mahaba yung kanilang pagiging OFW, my Oo. friend. Kayo naman po, Mami, ilang taon po kayo OFW? 9 years mahigit. 9 years. Wow. Halos magkasabay, magkatuwang sa Yes. trabaho sa pagtataguyod ng pamilya. Ano po? Aha, Noong aha. tayo na pong yun, nag-OFW po kayong dalawa, meron na po kayong mga anak. Wala pa po. Wala pa. Oo. Opo. After 2 Mga years, dalagat binata pala kayong mga OFW. Opo. Mag-boyfriend na, Mag-boyfriend nagkahiwalay na. kami. Nag-Saudi siya, nag-Hongkong ako. Ay, wow. Pero nagsusulatan. Oo naman, Ayun, no? uso pa ang voice tip nung araw. Tama! Voice tape! Ano ba ang mga Cassette tape, ano ba mga voice pinu-voice tape mo kay nanay nung mga panahon na yon? Kinakantahan nyo rin ba? Nangungumusta ng buhay-buhay, kung okay na ang trabaho. I love you. Tapos kayo, matatanggap ko piniplay nyo. Paulit-ulit na. Okay. And then, matapos po ng inyong maraming mga taon na pagkikipagsapalaran sa ibang mga bansa, kayo umuwi rito, ano po naging trabaho po, anong naging buhay nyo rito? Ako po ay talagang driver ng jeep bago ako nag-Saudi. Ah, okay. Oo, ngayon nung pinangako ko sa sarili ko na pagbalik, bibili ako ng jeep para dito na ako. So ilang maghanap jeep buhay. ang binili nyo? Isa lang muna po. Isa lang. Kasi yun lang ang puhunan namin. Tapos saan na kayo umiikot ng mga panahon na yun? Anong ruta po ninyo nun? Ang ruta namin po ay Baclaran, Sukat. Wala pa kayong anak nun? Mayroon na po. Ay, Isa- meron na. Kaya umuwi na. Kaya Opo, nag-decide na. Masasabi niyo po bang malaki ang naitulong ng inyong pamamasada ng jeepney sa totoo lang pamilya? po, napakalaki po. Oo. Dahil diyan ang ibinuhay ko sa mga pamilya namin. Opo. Sa mga anak ninyo. Opo. Habang tatay naman po, Tatay Tunying ay namamasada, Jeep. ano po ang inyong ginagawa? Ano, inaasikaso ko yung mga anak ko, taka sa bahay. Full-time Yes. job yun. Pag hindi pumapasada yung jeep namin, nagtitinda kami doon sa likod. Anong tinitinda niyo po? Kahit ano, scramble, mani, Lahat ng halo, sipag. Ah, madiskarte. Nilalagay namin doon sa loob yung mga gamit, tapos doon sa Doon na. labas, yun. Oo. Doon na sila May gamit pa rin ng jeep pag hindi pumapasada. Hardworking yung Husay. mga may-ari, hardworking din yung jeep. Yes. Ano ngayon po ang ginagawa ng mga anak niyo na-establish na po siyempre dahil marami taon na rin po Opo, nabuno. Kasi may mga asawa at anak na rin sila. Pero nagtapos sila. Lahat tapos. Yun! Yan naman Sino-sino ang jeep pa po nyo, Tay. natulungan? Up here, Yeah, high Tay. five, high five. high Sino-sino five. pa po natulungan po Marami nyo? po. Kasi yung apo niya na walang kayang mapag-aral yung tatay niya. Oo. Kinuha namin, pinagtapos namin, nag-aaral siya. Nanguha pa kayo ng Opo. pwede pa mapag-aral. Nilapit nila sa amin, Ma'am Love. Tapos, Oh. sabi ko sa kanya, mahirap lang ang buhay namin. Kung mapagtiisan mo, okay dito ka.
Igagapak Galing naman na ang din puso namin ninyo. namin. Tapos, ayun, nakapagtapos siya, engineer siya ngayon, silang Oo. gumawa ng kalak. Yun, di ba? Taray, yun ang Diba? kanyang flex. Oo. Yung aming napag-aral ay ang gumawa Siguro ng ng kalak. Pero ito pa ha, itong dalawang ito, tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Hindi kayo tumitigil Si sa Delia pamamasada Tunying, tayo. tuloy-tuloy Bakit? pa rin po. Bakit hindi kayo tumitigil? Kasi po, ang nasa isip ko kasi, kung aasa ka sa mga anak mo, kahit may trabaho na sila, Opo. kailangan pa rin namin ng sarili namin kasi mahirap nang humingi sa kanila. Opo. Eh kailangan magtrabaho kami para may panggastos kami ng pambili ng maintenance, nakakahiya pambili ng gamot. Hindi sila Oh, umaasa. shoutout, ano ma'am, shoutout. Nakakahiya. Hindi, nakakaya naman yung mayat-maya. Ayaw mo umaasa. Man. Mahirap kasi umasa. Pusa naman silang nagbibigay. Yun, my friend. Nabalitaan po. Gusto ko yung ganong klase ng mindset Opo. ng mga magulang na pagkatapos mapag-aral ang mga anak, hindi sila nag-expect na, oh, pagkatapos nyo ano nyo kami di ba? Mga ganon. Oo. Sila wala silang ganong mindset. Mapag-aral lang, maging maayos ang Maging buhay maayos nila. ang buhay nila. Okay na po kayo. Yung kaya ko pa naman maghanap buhay, kaya ko pa naman Yan. kumita. Mhm. Okay Pero lang. hinahanap-hanap na ng katawan mo po, ano, pag hindi kayo nagmamasada, Opo, hindi kayo, opo, talagang hindi kayo ganun. mapakali, ano po. Oo. Ito ng araw, kasi, di ba? Kahit nga Malapit itong panahon natin ngayon na mainit, Oo. nagsasakripisyo pa rin ang Ay, mga opo. masada. Totoo naman po. Kuya Tunying, Mami Ami, meron po ng mga banta, may mga bali-balita, kuro-kuro, sa mga mariro ma-face out ng jeepney sa bansa. Ano pong inyong masasabi roon? Ano yung paghandang ginagawa? Kung sakaling yan ay mangyari. Oo nga, kasi masakit naman sa loob namin pakawalan yung jeep namin. Kasi dito lahat na pagtapos yung mga anak namin. Mhm. Tapos yan May kasi magandang kinabuhay. memorya. Oo. Kaya sabi ko, pag sinis out yan, wala na talaga, gagawin namin food jeep. Ayun. Kasi, Meron pa rin sila naisip. kasi dati may parisan kami. Okay. Nagluluto kami ng Pwede yun, pares, ano? lugaw, Kung may food truck, mani. may food jeep. Yes. Pwede, no? Oo. Or Jolly Jeep. Oo, pwede, pwede. Makati, pwede yun. Yes. Pwede naman yun. Kasi Oo. sa kami, background din naman kayo sa pagkain, sa pagbibenta ng pagkain. Kaya naisip namin At least sila, my friend, wala pa man ang problema, sinusolusyonan na nila. Tama. Meron na silang Na-anticipate. planong gagawin. Ayan. Yes, my friend. Ano po yung inyong mensahe sa inyong mga anak ngayon? Eh, ang mga sabi ko sa kanila, ayusin nila yung pamilya nila. Total, may mga pinag-aralan naman sila, may mga kanya-kanya ng trabaho. Ayusin nila yung pamilya at sana ay lagi silang maayos. Mhm. Ano naman ho yung parang isang bagay na pwede nyo pong ibigay sa mga mag-asawa na imagine mo my friend, nag-start sila pareho, dalaga at binata, nagtrabaho muna, bago naging mag-asawa, nakita mo yon? Hindi agad yung sugod ng sugod sa pagpapamilya, makinig kayo, Nay, bakit kailangan pagplanuhan? Advice, tips. Kailangan Maaaring meron bigay muna po. kayong pera na kailangan ipunin bago magpamilya. Ano ba yung haharapin nila pag saka sila po magpamilya na? alam mo kasi gusto kong mapagtapos ang mga anak ko kung sakali. Kaya pinaghandaan na namin yun. Kasi kung pang araw-araw lang, okay na sana kung nandito lang kami. Pero hindi kailangan ng mga kinabukasan ng mga anak mo. Oo, hindi habang buhay na nakagabay kami. Ganun. Kaya yun, nag-ipon muna. Tapos saka lumagay sa tahim. Correct. Worth it po ba yung ginawa nyo po munang pagsasakripisyo, pagiging mga OFW bago po kayo nag-asawa? Oo, worth it. Pati magulang namin, pati pamilya ko, natulungan ko. Mhm, Kaya bago kami nag-asawa, bago ako nag-asawa, mga magulang ko, kapatid, natulungan ko na. Lahat sila dinala ko sa abroad. Kaya gano'n ang nangyayari. Ang Napapunta na ganda, talaga. no? Nakita mo yon? Parang ipinag-isipan nyo po munang mabuti yung pag-aasawa po ninyo? Or Tama. paano ba tay? Kasi- Ano ba yan? Parang kayo ba nagdesisyon, nag-usap kayo na, my love, my love, baka kailangan muna nating planuhin to kasi ganito. Ano ho ba ang nakita nyo? Habang lumalaki kayo na mayroon kayong mga nakikita mga pamilya. Kasi kami, kami nung dati kaming Mag-boyfriend at girlfriend. Sabi ko, wag muna tayong sabi ko, kailangan magkaroon muna tayo ng puhunan para bago tayo magpakasal ka ako. Parang pagdating na nagkaanak tayo, maging handa tayo sa mga gastusin, lahat ng mga gastusin ng mga bata, kung sakali.
Kasi hindi naman natin alam, pag may anak na tayo, may magkasakit, tapos wala tayong ipon. Galing. Pero kung pinaghandaan nyo, di ba, bago pa kayo pumasok sa ganitong sitwasyon, ready, yun lang talaga, mahirap tayo. Ito ito para sa akin ang well-rounded na version ng family planning. Yes! Kasi talaga pinlano ang future. Buhay! Buhay! Di ba, ng Plinano nyo rin pamilya. po ba kung ilan yung magiging anak po ninyo? Ang sabi ko kay Mrs., 4. Eh kaso, ang ano namin, 4 nga. 4 yung naging anak nyo. Ano po mensahe nyo sa ating mga kapwa OFW na hanggang ngayon sumasabak, lumalaban? Sa mga kagaya namin naging OFW, dapat pagsikapan nila at huwag nilang waldasin yung pera nila. Ay, ganda. Pagkikita nila, mag-ipon sila hanggat nandyan sila kasi hindi habang buhay mangangamuhan ka. At hindi lang yun tayo, Hindi di ba? habang buhay mga ngamuhan Correct. ka. Oo. Yung mga naghihintay sa na pamilya sa Pilipinas. Pilipinas. Ano ho ang mensahe nyo sa kanila? Kasi minsan, Kasi penge. Akala ko Tumbay. madali, yung ano? mga nandito naman ng pamilya sa Pilipinas, sana wag laging umasa sa mga kamag-anak na nasa abroad. Ang hirap kaya. Hindi po natin hinihingi ang pera sa Saudi. Ayun na! Abroad. Ayun na! Ang hirap mga Mahirap, Mantangin mo, pag nagkasakit ka ron, walang tutulong sa'yo. Correct. Sarili mo, Correct. gamot mo, sarili mo, Hospital mo. hospital mo, sarili mo, punta ka ng doktor kahit na may lagnat ka, lalakad ka. Kasi wala kang kamag-anak doon. Correct. Ano po mensahe nyo sa isa't isa? Yeah! Mag-start tayo kay tatay, kay nanay. Tingin ka naman, mami. Sabi ko sa misis ko, sana tumagal kami Habang habang buhay. buhay. Oo naman, oo naman. Papatunayan namin yung may Matagal na forever. kami. May Ay, Papatunayan namin yung may forever. yeah! Ang dami na naman. Maraming salamat! Marami na, naingit na Katukayo ko, kapangalan ko to si Oo nga, Kuya syempre, Tunying. Kuya Kuya Tunying. Tunying at Ate Ami, maraming salamat. Maraming po. salamat. Salamat God din bless po. po sa inyo at sa inyong Inspiring. mga apo at sa inyong mga anak. Patuloy lamang po sa inyong pamamasada sa buhay. Yes. Lulan ng inyong mighty jeepney. Yes! Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Oo, Tuloy-tuloy lang ang ano? buhay. Habang Yeah. Laban tayo- lang! Laban lang, laban. Laban lang. Laban lang. At wag ang ano lang naman yan, wag kang mga api ng kapwa mo. Totoo Huwag ka lang, yan, diba? oo. Tama na. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!